ナルト君のことが好きです。ナルトクロスボルト忍者ボルテージ。離すんじゃねえぞ。ヒナだ。あいつがいないなら里を守るのは俺しかいない。終わらせる。ナルトクロスボルト忍者ボルテージ。So, kamusta mga katropa? At welcome dito sa ating Tol, anong latest? Number 14, Part 2. So, yes po, nag-decide ako na ihiwalay ito kit analysis doon sa update ng nilabas ni Bandai kasi humaba po yung explanation natin dahil marami tayong dapat i-take note. Ano po, kaya naman, dito naman sa hiwalay na video nito, dito naman natin tatalakayin yung about sa new kit. Kung ano ba ang latest sa new kit natin. Ano po? Syempre, latest na nga si Naru the Last. Ano po? So, tingnan muna natin yung animation. Ano po? So, hindi po natin pasapasadahan lahat ng buff dito. I-discuss ko lang po sa inyo kung ano nga ba ang pinago ngayon sa mga buffs nila. Ano po? So, ito po si Naruto the Last ay revive cancel yung EX ult niya. Pak! Totoo lang po, mukhang copy-paste sa old EX ult ni Naruto KLM. Kung matatandaan nyo, Lion din yun, natatalon sila. Pero ang form nila, Ibon. Dahil yun yung Ibon doon sa 4th Great Ninja War na umatake doon sa Jubi. At kung makita nyo, hindi siya sure full room. Di tulad ng kay na Baryon new EX ult. Pero revive cancel siya. And hindi lang siya anti-revival ha, may damage nullification din po siya. Yan po ang kakaiba. At dumating na nga po ang pinakinatatakutan ko. Dahil bukod sa damage nullification at anti-revival, si Naruto the Last po, next ult ay may revival. So pagdating po dito, kapag 7 star na, yung card, nakikita nyo? Revives the user and recovers their CP if defeated. So, ito na yon. Dumating na. At, ito na po yung sasabi ko, yung kapag 8 star na yung card mo sa kanya, dagdag buffs pa. So, pag nabuhay siya, greatly recovers pa yung CP. And then, X ultimate jutsu effect inflicts enemies with confusion, ignoring invincibility and status effect. So, ayan po yun, So, ayan po yung kakaiba sa pinaka-overall na kakaiba sa EX ult nila. At, syempre, nagre-reduce siya ng yellow protection, color protection by 10, And of course, nag-increase po yan by level. So, usual naman po yung karamihan ng buff dito, Kaya hindi ko na po natin di-discuss ito. Okay, so proceed tayo to Naruto's LB. Ngayon, ano man pong bago kay Naruto, Nakakatakot to ha, guys. Kasi, usually dati, yung pag-decrease ng enemy CP kapag defense shinobi, greatly lang yung term na ginagamit nila. Kahit dito sa X ult, kung makikita niyo, ayan po, greatly decreases the enemy CP when the user is a defense shinobi. But, sa LB ha, dito pa lang sa LB, hugely decreases the enemy CP when the user is a defense shinobi. Grabe, anong ibig sabihin ng hugely na yon? Pag atake nila, yung 10,000 chakra mo, ubus agad. Yun ba yun? Nakakatakot po. So, ito yung bago ngayon, And then, aside from this, syempre, meron siyang special na boost. Itong effects na tinatawag na everlasting feelings and unshakable resolve. Usual na din naman yan. Yung mga kalimitan shinobi may hiwalay na ganyan. Aside from that, so ito po si Naruto ay confusion, nagdi-decrease ng confusion resistance. And
ang atake niya po ay highly accurate. Take note po yan. In-explain ko po yan ng isang beses kung anong pinagkaiba ng highly accurate sa decreases enemies evasion. Ano po? So, therefore, either mataas yung evasion ng kalaban, kung highly accurate naman yung damage, mataas pa rin yung possibility na tumama po yun. Mas pinalala pa dahil hindi lang accurate yung damage na, kundi decreases enemies evasion pa. Large. So, huge yan pag level 8. Therefore, wala nang kwenta ngayon kung gagawin mo pa na 40% yung evasion. Dahil kung si Naruto dalas ang kakaharapin mo, wasak ka talaga. Highly accurate na kayong damage, pinababa pa yung evasion mo. So, kakainin mo talaga yung full force ng attack. And, unlike with the previous limit breaks nitong 2023, mukhang magpapasimula na ang anniversary units ng mga bagong pauso. Dahil, limit break plus 1 pa lang po, tinan nyo na yung strip ng invincibility. 4 second na. At pag na plus 2 nyo na, yung double strip na siya ha, dati 310 yung ratio niyan. Decreases invincibility by 3 second and status effect by 10 second. Ngayon po ay 415 na yung ratio. Plus 2 pa lang ha. Paano pa pag plus 3? 8 second na yung invincibility na strip at 25 yung status effect. Alam nyo po ba ibig sabihin ito directly? Kahit anong buff mo ng invincibility, wa effect na, nullifies na po ang invincibility buff. Dahil ang alam ko na highest invincibility buff ay 10 second. Therefore, kung mai-strip na siya with limit break plus 3 ng TL Duo, 2 second na lang yung matitira sa'yo. So, wala na siya. So far, ang alam ko, mga EX ult lang ang kaya magbigay ng buffs na ganito. Wala pang normal jutsu na kaya magbigay sa'yo ng 10 second invincibility. Lahat 5 second. Therefore, pag kinasto ni Naruto the last, kahit pa mag-buff ka na mag-buff ng invincibility, mawawala din siya. So, ganito na po ka-OP ngayon ang bagong dumating na Shinobi. And expect na ang mga susunod na roundup, Sam, Shinobi, ay ganito rin din po magiging LB nila. Kung paano pinauso nila Berion at Sasuke versus Jigen, yung decreases invincibility by 7 seconds at 20 seconds status effect kapag LB plus 3. So, yan na yung ngayon ang latest. So, normal na rin naman yung buff na nakikita ko ni Naruto. Decreases confusion resistance. Once again. So, itong kanyang LB, no? And, yes. Pakita ko muna sa inyo itong animation ng LB niya. So, tingnan natin kung full room ba. Gaano kalaki yung range. Dito tayo magpapatama. Yan. So, makikita nyo, medyo may kaliitan yung range niya. Yan. And in a way, one-sided din siya. Kasi nung tinalikuran natin, itong mga jars dito sa likod, iilan lang yung nasira sa likod, no? So, more on, pa-forward yung kanyang atake. Kaya nung humarap na tayo, na-wipe out yung mga jars kasi paunahan yung atake natin. Pero nung tinalikod natin, no, hindi sila nawasak. Okay? So, yun po. And sa animation, okay naman. Okay lang sa akin. Wala naman akong reklamo. Mabilis. Mabilis siya yung atake. Okay naman. Hindi mo ako naaastigan sa animation. So, we will proceed to the follow-up jutsu niya. Itong Amber Earth Splitter. Bago pala yan, so, pakita mo natin ang animation nitong si Rasengan. Earth Splitter. Yan. So, makita ninyo, maglalabas ng mga shadow clones and then bababa.
Medyo may kalakihan din ng range niya. Yan po, oh. Pak. Okay lang. Okay lang para sa akin. Ang linis po ng animation. Ano? Hindi naman ako namamangha ng sobra-sobra. Hindi naman parang disappointed. Ano? Tama lang. Very nice. Yan. So, Rasengan, Amber, Earth Splitter. So, ito po ay nag-ignore ng nature resistances. Therefore, kung may pink buff ka o yung status effect immunity, kapag tinamaan ka po ito, mawawala yun. Ano po? And then, so, ito po yung nag-i-inflict ng confusion. Ano? Pero, hindi ito, wala dito yung nagdi-decrease ng confusion. So, maganda na gamitin mo na yung LB to decrease confusion bago gagamitin to to inflict confusion on the enemy after it decreases. Ano po? So, pagdating dito, greatly na lang po yung decreases the enemy CP. Pero grabe naman, 4-star card lang po ito na jutsu, pero greatly decreases na the enemy CP, no? So, iilan lang po yung mga cards na may ganyan, no? Currently. And, wow. So, bali, dalawa po yung type of buff of HB buff ni Naruto. Sa LB niya, restores HP proportion, while dito sa 4-star magma-manifest na yung heart buff dahil nandito na po yung buff na recovers HP of all allies on the same floor. So therefore, mabilis siya makakapag-regenerate pa ng HP dahil per use nung HP proportion to max HP, ma-restore na yung HP niya. Then, meron pa siya nung sariling buff na kusang mag-heal din yung sarili niya over time kahit hindi gumamit ng jutsu. Ano po? Proceed na tayo. And then, the last, Rasen Shuriken, Amber Pursuit. Ano ang kakaiba sa 4-star na ito? Ito po ang gusto kong i-highlight. Nakikita nyo po ito. Decreases how long the enemy can be invisible by 5 seconds. And how immune to status effect by 12 seconds. Tulad na nabanggit ko kanina, ito po ay katumbas na ng buff ng LB plus 2. Therefore, 4-star pa lang po ni Naruto the last ay parang LB na. Ganoon na po kalaki yung strip. And nullifies na agad yung invincibility. Wow! So, ito po yung bago ngayon sa kanyang buff. At ma-attain po natin itong strip na ito pag level 3 na yung ating jutsu kay Naruto. So, take note that jutsu. At kung titingnan nyo pa po yung animation yan. Okay? So, pakita natin. Yan. Magbabato siya ng isang malaking Rasen Shuriken, tapos susundan ng dalawang maliit, at makikita nyo, meron pa siyang suck-in at area damage. So, while nangyayari yun, yung Rasengan na yun, na nakikita nyo, ini-strip nun yung invincibility at status effect. Grabe! Alam mo yung nakikita ko, bagay ito sa final room. As a stripper, no? Grabe yun. Ang tindi, ang lala, lalo na suck-in pa siya, no? May nakikita akong potential dito, guys. Grabe. Ang lala. Ano po? Grabe yun yung 5 second at 12 second, 4-star lang. At yan po, no? So, overall, ang grabe, ang OP ng kit ni Naruto the last. Ano po? So, ngayong naano na natin si Naruto, syempre, susunod naman si Sasuke the last. Ano po? So, una, ang EX ult niya. Tingnan muna natin ang animation niya. So, ano nga ba ang bago sa EX ult nitong si Sasuke the last? Unfortunately, di tulad ng kay Naruto, hindi siya nag-ignore ng revival buff. Ano po? Pero, may revive again siya na buff pag full bar nga lang yung kanyang EX ult. And aside from that, nakikita nyo naman, may damage area siyang iniiwan at unfortunately, wala po siyang damage nullification. Ano po? So,
Yun lang ang pinagkaiba niya kay Naruto The Last. Like Naruto The Last, ano po, ay ang kanyang card ay level 8 din, rarity up, ano po. Kaya meron din siyang mga effects na na-unlock lang kapag 8-star na yung card. So, ayan po yung sinasabi ko. And bukod dyan, may observation, paliko normal naman yung kanyang mga buffs dito, ano. So, masasabi ko, kung pagkukumparahin, mas OP yung kay Naruto. Kasi, biruin mo, 3 yun. Revive again, damage nullification, tapos, revive cancel. Samantalang kay Sasuke, normal lang naman, ano. And like Naruto, nagdi-decrease din siya ng yellow color protection. Ano po? So, both sila. Yan. So, dako na tayo sa LB niya, ano. Wala naman akong problema dun sa kanyang EX ult. Naastiga naman ako. Although, sa ibang mga players, sabi nila, medyo diskumpiyado sila ng konti dahil yung delay nung pagbagsak nung Meteor bago i-Chidori ni Sasuke ay pwedeng moments na makapag EX ult pa yung kalaban. Ako naman, hindi naman sa akin problema yung kasi kung makikita nyo habang dumadating yung Meteor, may knockback effect din siya doon sa kalaban kung malapit ha. Kung malapit. Ano? So, yon. So, tinaman natin itong LB. Kung makikita ninyo, very familiar yung animation kasi para siyang copy-paste yung style ni Minato na new 4-star niya, saka yung yung LB ni Minato Edo, ano. So, magdadash lang na ganon, and then yan. So, nagiiwan din siya ng area damage. So, check natin ang mga buff, ano. So, ano nga ba ang kakaiba? So, this jutsu performs multiple sweep attacks, then unleashes a black Chidori. So, eto uli, katulad kay Naruto, ano po, yung CP drain niya din ay hugely ang term na ginagamit, no? So, hindi na greatly. At hindi lang massively, no? Hugely. Grabe, ang laki ng kain niya. Ano? Nakakatakot. And inflicts seal. And ito na nga, usually, may mga kanya-kanya silang sariling effect. Kay Sasuke ay last minute protection effect ang tawag. Hindi ko alam kung bakit last minute. Kung dahil ba last minute niyang pinrotektahan ng Konoha nung pabagsak nga yung comet. Kasi yung EX ult niya ay kung napanood yung movie The Last, ay yun mismo yung nandun talaga sa movie yon. Ano po? Yan. So, aside from this, so makikita ninyo, nagdi-decrease din siya ng evasion rate ng kalabano. So, evasion strip siya. So, bukod sa nagdi-decrease siya ng evasion rate ng kalaban like the LB of Naruto, siya din ay highly accurate damage. So, therefore, tulad ng nabanggit ko kanina, gaano man kataas ang evasion ng kalaban, still, because of these two debuffs, full-blown pa rin na damage yung makukuha o marireceive ng kalaban. Ano po? And bigay siya ng team invincibility and other normal buffs. But unlike with other LB and like with Naruto the Last, ganun din po ang kanyang LB. At +1, no? 4 second yung ini-strip niyang invincibility, and +2 yung ratio na bagong ratio na natin na 4-15, 4 second invincibility strip and 15 second immunity to status effect strip, and syempre sa limit break +3 ay yung 8-25 na, ano. So napaka OP pa din, ano po. So dadako na tayo dito sa isa niyang 4-star, ang kanyang Banjutsu. Tingnan muna natin ang animation. Yan. Okay, so kung makikita ninyo, sa totoo lang, medyo familiar din yung jutsu. Kasi parang naalala ko dito yung LB ni Sasuke outfit. Alam ko, parang may part doon na humahataw din siya. Hindi ko alam kung LB o jutsu ba yon. Ano po? Basta very familiar siya. Ano po?
And hindi naman gaano kalakihan ang range niya, no? Normal lang, hindi naman sobrang liit, ano, at paikot naman siya, no? So hindi siya one-sided. Pagdating sa animation, parang normal lang, ang simple, ano. Palagay ko kung ako papipili, parang mas maganda, mas pipiliin ko yung animation nung kay Naruto, ano. Pero sa EX Ult, syempre, doon ako sa kay Sasuke kasi yun yung nasa movie. Yan. So, tingnan natin. So, ano ang kakaiba dito sa isang 4-star ni Sasuke na Band Jutsu, ano? So, ito po ay nag-inflict ng paralysis and nagdi-decrease siya ng seal resistance, ha? Tatandaan niyo po yan. And ito na nga, tulad kay Naruto, the last, ito pong Banjutsu niya din ay parang LB ng 2023 dahil nagdi-decrease din siya ng invincibility by 5 seconds at immunity to status effect by 12 seconds, no? So, parang LB na din yung 4-star niya. Grabe, ang OP nito, guys. Ang OP. Dinagdag pa nila itong decrease how long they have damage reduction by 6 seconds, ano? At, fun fact, may na-miss tayo, guys. Kasi, hindi lang yan ang kakaiba kay Sasuke. Dahil meron siyang isang bagay na kakaiba na wala si Naruto. At iyon ay ang paralysis resistance reduction din. Ano po? So, actually, hindi lang siya nagdi-decrease ng paralysis ng seal resistance, kundi nagdi-decrease din siya ng paralysis resistance. At iyon ay makikita natin dito po sa LB niya. Kung makikita ninyo. Ayan po. Decreases the enemy's paralysis resistance. So, in a way, para siyang si Naruto KLM. So, both ng most important status effect ay decrease muna nila yung immunity nito. Ano po? So, in a way, bumawi si Sasuke bagamat wala siyang damage nullification man or ignores again. No? So, dual naman yung kanyang pag-decrease ng status effect immunity ng seal at paralysis. So, and lastly, dadako na tayo sa pinakahuling jutsu niya. Itong follow-up jutsu niya. So, check muna natin ang kanyang animation. Yan. So, kung makikita ninyo, mas malaki ang range niya kumpara doon sa Banjutsu na 4-star. Ano? Katulad din nun, nag-iiwan din siya ng area damage. So, mostly pala ng jutsu ni Sasuke ay nag-iiwan ng damage area. Di tulad ng kay Naruto, ang nag-iiwan lang ng damage area ay yung kanyang 4-star na Banjutsu, yung may strip. Tapos, sabi nila, meron din daw damage area yung EX Ult. Hindi ko lang alam kung saan parte yun. Kung yung ba yung parang snow na purple na sumasabog. Hindi ko pa sure yun, no? So, narinig ko lang na chismis. Ano po? So, ano ba ang bago dito sa buff, sa jutsu na ito? Ano? So, ito po ay nag-ignore ng nature resistances. So, like what I said, tinatanggal po nito yung pink buff na status effect immunity. Usual na din naman yun. So, nagre-recover siya ng CP on allies. Yan. So, all in all, wala naman pong bago dito sa 4-star na to. Ano po? So, usual lang yung mga buff na binibigay niya, nag-inflict ng paralysis. Ano? Sa kabila nun, maganda. Siguro sa animation nung mga skills niya, after nung EX Ult, ito yung sumunod na gusto ko, no? Malaki range, ano po, at mabilis as team. Ano po? Yan. So, ngayong na-rate na natin itong mga kit nila. So, oras na para i-decide kung dapat ka bang mag-summon, ano? Kung ikaw ay pay to win, of course, dahil gumagastos ka ng pera, wala ka namang problema, ano? Pero, sa mga tulad natin, na free to play, take note this, tandaan ninyo, kung gaya na sinabi ko, ang anniversary units ay
OP. OP yan sila. Sinasabi ko sa inyo, at potential meta. Ano po, lalo't sila yung magpapasimula ng panibagong mga pauso ng mga buffs. Pero kung tatanungin nyo kung sinong mas better, syempre si Naruto. Ano? Pero hindi ko sinasabi na si Sasuke ay sabihin na nating failed. Ano, hindi siya failed, hindi din siya mid, success din siya. Ano? Sadyang naungusan lang siya ni Naruto dahil sa mas astig nitong mga buffs. Ano po? Kaya kung free to play ka, I suggest na si Naruto ang pagsamunan mo. Okay? Kasi tayo mga free to play, dahil limited lang ang sources natin ng Shino, kailangan natin ng more time to grind. So, kailangan nating pumili ng alin man dito sa banner na to. Ano? So, kung seryoso ka talaga at gusto mo talaga maka-full kit ng isang shinobi, I'm sorry, you have to sacrifice one banner. Ano? Kung gusto mo talaga makuha yung kit. Kasi kung sasayangin mo yung Shino na magsasamong ka sa pareho at hindi mo naman nakuha yung full kit, nagsayang ka lang ng Shinos. So, kung ibuboost na lang natin yung lahat ng Shinos natin sa isang banner, so, may mas mataas yung chance natin na ma-full kit natin siya. At, kung tatanungin ako kung sinong mas better, syempre, si Naruto. Ano? Si Naruto the last. But, of course, kung paborito mo naman si Sasuke, o kung sino man ang paborito mo sa kanila, ano, syempre, magsamong ka. Ano? So, tulad nga na sinasabi lagi ni Swagkun, ignore mo yung mga payo. Kasi paborito mo yan eh. At lalong-lalo na yan. Yan ang prinsipyo ko pag ako naglalaro. But, unfortunately, tulad ng nabanggit ko sa inyo, kung tatanungin nyo ako kung saan ba ako magsasamon, tulad nga na nabanggit ko, hindi ko ugali na magsamon sa mga hindi ko paborito. At hindi ko paborito yung the last. Pero, tulad ng nabanggit ko, dun sa post ko, nito lang, ay para sa inyo, viewers ko, at para sa Fortress ko, kailangan ko magsamon. Kasi, game-changing nga ang mga anniversary unit. Ngayon, sa totoo lang, nagkuhuli pa ako kung kanino talaga ako magsasamon. Ano? Kasi, wala akong gaanong motivation, no? Kasi ang pinaka-prime motivation ko talaga kung paborito ko eh. So, total naman, dahil sinesecure ko muna yung Shinobite ko na maging 2,000, no? Nag-grind pa ako ngayon at iniintay ko pa na maging saktong 2,000 siya. Saka ako magpupul talaga. Ano? And probably, baka kay Naruto na ako mag-pull. Ano? Ayun lang mga katropa. Salamat sa panonood at sana at napanood nyo din yung full video kasi part 2 ito. Part 1 yung update analysis. Salamat sa pagsuporta. So, kita-kits sa aking summoning video at sa mga susunod pang video.